Pero isang araw, mayroong isang pastor na nangangaral sa loob ng Muntinlupa. At binanggit niya, kayong mga napapagal at nabibigatan, magsilapit kayo sa akin. Nasa likod si Cecilio minamasahe ng mga kanyang alalay. At nung narinig niya yung salita, nagsimula siyang tumayo. At ang tumawag ang pastor, ang mga gustong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, lumapit sa harapan. Hindi niya maintindihan. Inihakbang ni Cecilio na siga ang kanyang mga paa sa harapan. At doon, umiiyak na tinanggap ang Panginoon. Ang sabi ni Cecilio, nung siya ay nakipag-usap sa Diyos na hindi niya nakikita, palayain mo ko dito sa lugar na to, maglilingkod ako sa iyo. At gusto ko, bago matapos ang taong ito, palayain mo ko. Sinabi mo, humingi ako, ako'y tatanggap. Bago matapos ang taong ito, gusto ko palayain mo ko. Sabi ng mga kasamahan ni Cecilio, nung malaman nilang lalaya si Cecilio, sabi, sira ulo, nasisira na ulo. Paano siyang mauuna sa atin? Tayo live lang tayo. Siya double. Paano siyang mauuna? Imposible. Kaya nasisira na ang ulo ni Gobernador. Pero si Cecilio patuloy na naniwala na sa kanyang paghingi siya ay tatanggap. Dumating ang December, dumating ang December 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hanggang sa dumating yung 31, ito na. Nagpatuloy pa rin si Cecilio na umaasa sa salita at pangako na. Nagpuputo ka na. Nagsisimula ng lumakas ng lumakas. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Naghihintay si Cecilio doon sa pangako. Hanggang sa bumalik na si Cecilio, umaasa pa rin siya. Pinabalik na sila sa loob ng selda. Nung nandun na siya sa loob ng selda, tinawag siya ng desk. Cecilio, labas ka dito, bibisita ka. Paglabas niya, sinalubong siya ng balita, Cecilio, laya ka na. Ang Diyos kapag ka nangako, tinutupad niya. Ang tao, pag nangako, pwedeng hindi to pa rin. Pero ang Diyos, pag nangako, gagawin niya at gagawin niya. Si Cecilio, maaaring sabihin natin double life at walang abogado, pero hindi natin naintindihan kung paano siya nakalaya. Ngayon, kasama natin si Cecilio na naglilingkod sa Panginoon. Pastor na po siya. Minsan po, kung gusto ninyo, dadali ko siya para makapagsalita sa inyo. Isa po, nakasama rin. Ito pa huli. Si Boy Bonus Ricardo Manlapas, pamangkin siya ni Manlapas. Sino ba yung mga nakakamabot kay Manlapas? Ha? Rudy Manlapas. Pamangkin ni Rudy Manlapas. Si Boy Bonus Manlapas ay anak ng ang nanay niya iniwanan ng tatay niya at ang nanay niya naging hostess. Ang tatay niya, drug pusher. Kaya si Boy Bonus Manlapas hindi kilala ang Diyos. Kaya nung lumaki si Boy Bonus Manlapas, old-dapper, mandurokot, drug pusher, akyat bahay. Natanghalan si Boy Bonus Manlapas na public enemy number 1 ng Bulacan. Ang humahabol sa kanya, si Romeo Maganto. Labas-pasok, si Boy Bonus Manlapas sa kulungan. Bakit sinasabi kong labas-pasok? Kasi pagka naipasok siya, mayroong maglalabas sa kanya. At ang maglalabas sa kanya, bibigyan siya ng litrato, bibigyan siya ng 15,000. At ang sasabihin, patayin mo yan. Isang congressman sa Bulacan.
Patayin mo yan. Kaya kapit sa patalim, si Boy Bonus Manlapas ay naging heart killer. Isang araw, Biyernes Santo, ng madaling araw, nang mayroong 2 taong sumunod sa kanya galing sa beer house. At ito ay heart killer din ng kanyang boss. Siya naman ang pinapatay. Binaril ng 3 beses sa likod, lumabas ang bituka sa tiyan. Bumagsak, lumubog, at buhay ng isip, ang sabi ni Boy Bonus, ang susunod dito sa ulo na. Alam ko, dahil ako'y heart killer. Pero, himala ng Diyos, biglang nagpakbuhan ng mga tao, tumakbo na rin yung mga heart killer. Naiwan siyang buhay ng isip. Tinakbo siya sa Malolos General Hospital, at doon, inilagay sa emergency room, at doon unti-unting naubos ang kanyang dugo. Tumakbo ang kanyang kapatid, kumuha ng dugo, pero habang siya ay nakahiga, ang sabi niya, nandun niya kanyang nanay, nandun niya kanyang asawa, ang sabi niya, Nay, tumitigas na ang mga pako. Sumunod, Nay, nandito na sa binti ko, naninigas na yung binti ko. Sumunod, Nay, nandito na sa bewang, sa tiyan, sa dibdib. At humigpit ang kanyang hawak. Ang sabi niya, Nay, andito na sa aking leeg. Mamamatay na yata ako. Umapit siya na mahigpit sa kanyang nanay at sa kapatid at sa kanyang asawa. At doon biglang nagdilim ang paligid ni Boy Bonus. At naramdaman niya, siya ay hinigop ng malakas na puwersa sa madilim na lugar. Mabaho at madilim na lugar. Habang siya ay bumabiyahe doon sa madilim at mabahong lugar, naalala niya ang salitang kanyang narinig sa kulungan. Come to me, all you are heavy laden, and I will give you rest. Kayo mga napapagod, napapagal, magsilapit kayo sa akin. At ang sabi niya, Diyos, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, maglilingkod ako sa iyo. At pagkasabi niya noon, tumigil ang paghigop at biglang lumiwanag. Naramdaman niya, umaandar siya. Yung pala, kaya pala lumiwanag at umaandar siya, itinutulak na siya sa morgue. 25 minutes na siyang patay. Dadalhin ko rin siya dito, kung gusto ninyo. 25 minutes na siyang patay, pero sa kapangyarihan at pangako ng Diyos sa kanyang salita, si Boy Bonus ibinalik. At ngayon, naglilingkod na sa Panginoon. Mga kapatid, may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nakaharap ako sa inyo dito, nagsasalita. Ang sinadinideclare ko, there is power in the word of God. Amen. Marami po ang nabago sa buhay ko. Hindi ako marunong magsalita at wala akong planong magsalita. Pero mayroong binago sa puso ko, mayroong binago sa kaluluwa ko. At ang sabi nga, meron akong naramdamang pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Ang sabi nila, o pag-ibig, kapag ka napasok sa puso ni Luman, gagawin ang lahat, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ito po ang naging kalakasan ko para tumayo sa iba't ibang lugar. Ang pag-ibig na naranasan ko nang magkaroon po ako ng encounter sa Diyos. Sa ngayon po, napakaganda, napakasagana ng buhay ko. Paano pong nangyari yun? Ang business opportunity, sabi nga pagka dumating ang blessing sa iyo ng Diyos,